budol of the day dito sa Donkey. Go, bili mo na. 390 yen. Tapos na kami mamili dito sa Don Quixote. Yan, mas malapit. Oh. Bucket list checked. Hi guys! Welcome kayo dito sa Makomanai Takino Cemetery here in Sapporo, Hokkaido. So, nandito tayo ngayon for the statues and architecture, pero this is also one of the largest cemetery here in Japan. Mga mahilig pumunta sa mga may architectures, yan, pwede dito. And alam nyo ba na free lang yung entrance dito sa park. And may bayad lang is dun sa may Buddha. Pinuntahan namin siya kanina. And worth it naman kasi worth it pumunta doon kasi very reflective yung pakiramdam at maganda yung architecture, maganda yung Buddha itself. Parang nung nandoon kami kanina, parang ang sarap lang umupo. Tapos titigil lang siya kasi yung ulap din umaandar doon sa likod niya. So napaka-reflective talaga. Tapos pag tumunog yung bell, pwede kang mag-ano dun eh. Hindi, nakalimutan ko yung tawag, pero ibibirol namin yun. Pag tumunog yun, parang, wow, lalong mesmerizing yung pakiramdam nung nandun ka, nakita mo yung Buddha, tapos may ganung tunog, walang maingay. Bawal, parang ikaw rin mahihiya mag-ingay. Yes. So, you have to be respectful of the place din. At actually, itong buong lugar na to, nakasulat sa mga, may mga nakasulat sa paligid na respect the place, kasi this is a place for for prayer. For prayer. Yan, ganyan. Tapos kanina pala, bukod dun sa Buddha, ay pumunta rin kami sa Stonehenge na replica. So kung gusto nyo rin yun makita, punta rin kayo dito if hindi pa kayo nakakapag-Europe katulad namin. Yun, at gusto nyo yung Stonehenge makita, check it out din. Banda dun lang yun sa may kanina. Madali lang pumunta dito guys actually. At saka free entrance itong Makomanai Takino Cemetery. So para pumunta dito, you will just ride a Namboku line subway. From Sapporo? From Sapporo or Odori. Kasi sa Odori station kami nang galing eh. From Odori, dulo station to, Makomanai station. Around 290 yen yung fare niya. Tapos from Makomanai station, papunta dito sa mismong cemetery, is you will ride a bus. Hanapin nyo yung 106 or yung 108 na bus, diretso na siya dito. Around 420 yen yung dito yung fare. At huwag na kayong masyadong ma-hassle na bumili ng or mag-cash kasi gamitin nyo lang ng mga IC card nyo, pwede siya. Ayan. We use Aikoka. Nabili namin to sa Osaka pa, so pwede siya sa buong Japan. Nagamit namin sa Tokyo, dito sa Sapporo, sa Hokkaido, pwede siya. Pero sa iba-ibang places sa Japan, iba-iba yung tawag, iba-iba yung card nila eh. For example, ito nga, si Aikoka sa Osaka, sa Tokyo is Suica, tapos sa Nagoya is Manaka. Iba-iba pa yun. Dito pero, sa Sapporo, Kitaka. Kitaka. Sa Fukuoka, nakalimutan namin. Pwede nyo naman yung gamitin anywhere in Japan. Katulad nga namin, nagamit na namin kung saan-saan yung Aikoka. Mas kasi siya eh, mas madali siya kaysa sa palagi kang magtitingin ng cash or barya. Nakakalito kaya yung coins dito. At saka pag sa mga subway station pa, bibili ka pa doon sa sa mga counter nila ng ticket, maliliit. You will save time, lalo kung nagmamadali ka, no? Tsaka lalo kung hindi mo gamay masyado yung yung mismong ticket vending machine sa mga makaka-save kayo ng time kasi hindi na kayo lagi bibili, di ba? Tapos maghahanap pa. Ito, isang tap lang. Kaya, tapos iloloadan nyo na lang siguro ng marami. Katulad namin, ang niload namin mga 5,000 yen, di pa siya ubos. Kasi past few days gumamit kami ng Hokkaido Rail Pass. Yun, isa pa yun sa magandang tip kapag mag-Hokkaido kayo. Ang sulit nung pass na yun kasi ang dami naming napuntahan. Siguro, check nyo na lang yung mga naunang vlogs dito dahil yun yung ginamit namin. Makikita nyo kung saan kami nagpunta-punta using that isang rail pass lang. So nabanggit ko nga libre yung entrance dito. Tapos ang may bayad lang yung Hill of Buddha. 500 yen per person pero sulit nga siya. At kung gusto nyo mag-offer, okay lang din kasi talagang sulit. Sulit talaga. Kanina pala umuulan. Yes. So binigyan kami ng ngayon, biglang umaraw ng konti pero ang hangin sobra. Tapos August ngayon, pero ang weather dito is hindi siya super init. Katulad ng nasa Tokyo, no? Oo, grabe. Hindi umabot ng 30 degrees Celsius yung
temperature sa itong buong stay namin dito sa Hokkaido, nasa around 20 to mid-20. Ganyan lang yung mga degree Celsius. Kaya hindi ganun kainit. Kaya gustong-gusto namin na napili namin na dito mag-spend ng summer in Japan kasi medyo madaya no? Hindi ganun kainit. Pero yun lang, expect na August is wala na palang lavender. Kasi in-expect namin makakita kami ng lavender fields. Pero unfortunately wala. But hindi siya issue kasi ang dami pang ibang flowers na sobrang ganda rin ng kulay. Katulad ng mga napuntahan namin nung isang araw sa Shikisai no Oka sa Bibawushi. Wow, ang galing mo na. Yes, kahapon lang sa naman, ayun, nakalimutan ko yung kahapon. Sa may lang, Farm Tomita sa Furano naman. Yun, ang ganda din doon. Kaya don't worry, kapag August kayo pumunta, okay din siya for flower viewing. Pati sunflower. Marami ring sunflowers. Tsaka yung weather nga okay. Mas okay. Lumibot-libot lang kami dito mo. Picture kasi ang gaganda ng mga Moai statue. Moai statue. Yan. So yun yung main attractions for me para sa akin na dito. Itong Moai statue, tapos yung Stonehenge replica, and then yung Hill of Buddha. Pero sa may mga gitna, meron din sila yung mga statue ng mga iba-ibang religion. Like Hinduism, like yung, ganyan. Nakita ko yung Japanese na na statue na mamaya pupuntahan natin. Kasi mahilig ako dun. Ako lang. Kung gusto nyo lang yung viewing, kasi hindi naman siya talaga activity, unlike yung mga trip ng iba na merong mga theme parks may gagawin. And this is mostly for viewing lang talaga. Lakad-lakad, walking, chill, ganyan. Kaya if bet nyo yung mga ganong trip, go here, tsaka follow nyo kami kasi trip namin yun. Hindi ko actually masyadong mahilig sa mga theme park na, for example, Disneyland. We don't hate it, pero nasa medyo malayo sa priority. Yes. Mahilig kami talaga yung mga nagpa-park-park lang, ganyan, chill-chill, walking, relaxing. Tapos, kung mag-a-activity man kami ng medyo nakakapagod, in between ng mga chill na days. Kasi gusto namin may pahinga rin. At saka ang importante, free entrance. Ayun pa, mahilig din kami sa free entrance. Kaya kung nakaka-relate kayo sa mga ganong types of traveling, tapos either solo or couple travel katulad namin, or may family, tapos chill lang yung trip nyo, subscribe kayo sa amin kasi ganun lang yung trip namin, guys. Yes. And when it comes to food, hindi rin kami super gastos. This is actually our 10th time. Hindi ko alam kung maraming beses nyo na narinig yun, pero kung bago kayo sa channel, 10th time na namin sa Japan. So, yes, mahilig kaming mag-travel dito. So, because of that, kaya ako nasabi na we know our way around when it comes to food din, and parks and free things like that. Yung food naman kasi, hindi kami super gastos kasi okay lang sa amin mag-fast food or yung mga inuulit na food dito sa Japan kasi nga naka 10 times naman na kami. Pero kahit na yun yung main go-to namin na food, kakain pa rin kami ng mga specialty food sa mga iba-ibang napupuntahan namin. For example, sa isang araw sa Asahikawa, tinry namin syempre Asahikawa ramen kasi yun yung sikat doon, or yun yung ramen nila. Yun yung specialty or local specialty doon. So yun, mahilig kaming ganun. Tapos ang Wakanay, yung soup curry. Soup curry sa Wakanay kasi siya doon. Ganun, parang nagbe-blend kami ng saktong food, ng affordable food, at saka medyo expensive para maraming matry at hindi ganun kasakit sa bulsa. Parang kahapon yung melon natin. O kahapon sa Furano, medyo mahal yung melon. Pero actually mura na yun. Mura na 980 yen for 2 slices. Kasi may friend kami, sabi niya sa Otaru, nakakain siya ng 1 slice, 2,000 yen. Diba? Grabe. So, ang mura na pala nung nakain namin kahapon. At sobrang sarap nung melon. So, ganun. Kailangan, pag pupunta kami sa bagong lugar, matry namin yung specialty nun. Pero kapag balik namin sa base namin, yan, okay lang ulit mag-Loteria, McDonald's. Saka guys, don't discount yung mga fast food dito. Kasi every time na pupunta kami sa Japan, nag-iiba yung menu nila. Oo, iba-iba pala yung menu nila ng spring, ng autumn, ng winter, ganyan. At sa iba't ibang lugar, iba-iba din. Kasi nagulat ako, yung Yoshinoya dito sa Sapporo, merong Genghis Khan. Genghis Khan is lamb meat. Oo.
So, hindi siya common din, di ba? So, yun, mail kami mag-try ng mga ganun. Pero hindi nga super sakit sa bulsa. So, ang dami na namin nabigay na tips, pero nandito pa tayo sa isang lugar, di ba? Kasi ang ganda dito, dahil konti lang yung tao. Nakita nyo, konti lang yung dumadaan sa amin. Kasi konti lang talaga. At pwede pwede kami makipag-usap sa inyo nang walang tinatapak yung tao. Walang naiistorbo. Yun. Kaya, follow along. Kasi bigla kaming may bits and pieces na ibabato about Japan. At saka mga Japan tips. Kasi nga, medyo gamay na namin ang pag-travel dito. Kaya, lahat ng pwede naming mabigay na tips, ibabato-bato namin sa inyo. Kaya, dyan ka lang. Okay? Okay. See you later. Bye-bye! Pala dito. We are back! Katulad to sinabi ko sa inyo kanina na medyo kamay na namin yung Japan travel. So, nag-mix kami ng mga specialty food tsaka budget-friendly food. And right now, nasa budget-friendly food tayo. Yes. Isa sa paborito namin balik-balikan itong Saizeriya. So, ano siya? Italian dishes pero at a very affordable price. Yes. Yung mamaya, makikita nyo naman sa B-roll yung in-order namin. Grabe, wala pang 2,000 yen lahat. Yun. Marami na yun, guys, ha? At ito pa, only yung drinks. Yes. Actually, first time ko mag-a-unli drinks. Nakailang kain na kami dito, hindi ako nag-a-unli drinks kasi hindi ako masyadong malakas mag-take ng liquid kasi mabilis ako mabusog at ma-bloated. Pero right now, gusto ko lang siyang i-try for the sake of matry na finally. Kasi laging siya lang yung naka-unli drinks sa amin. At saka mura yung only drinks nila. Pag umorder kayo ng food, kahit anong food nila, tapos mag-a-only drinks kayo, 200 yen lang. That is around 80 pesos, ganun. Sulit na yun. Agad Actually, kahit isang inumin lang eh. Kasi 70 pesos na inumin. Totoo. Di ba ganun naman ang presyo ng mga, mas mahal pa nga eh. Oo. Tapos dito, unlimited na yun na drinks. Kaya, okay, tinry ko na ngayon. Yung drinks nila, hindi lang yung pucho-pucho, soft drinks, Maraming choices. kape, May coffee, may iced tea, ang dami pang pipilian. Ito pa pala, hot tip. Punta kayo dito sa alanganing oras. Right now, it's 3:30 p.m. So, tapos na mag-lunch mga tao. Hindi pa magdi-dinner mga tao. Bakit kami pupunta ng ganitong oras? Kasi kapag ka rush hour or yung mga oras ng kain talaga, mga 12 o'clock, mga 6 p.m. Nako, sobrang good luck. haba ng pila. Supposedly kahapon, kagabi, dito kami kakain, mga 7. Nag-back out kami kasi sobrang haba ng pila. Ganun siya kasikat sa locals and mostly nakakasabay namin dito kumakain locals talaga and kabataan. Kasi nga mura dito. Yes, mura siya. Pag ginagawa pa tong isa kaya ng iba pag mga around 7 p.m. Kasi nga, ang mura din ng mga alak dito. Wine nila is, nakatry na kami last winter sa Tokyo. 1,000 yen isang bottle na. Isang bote, 1,000 yen. And masarap ha, hindi siya basta-basta wine na panay bitter. Ito siya. Maraming choices of wine. Kasi na-try namin, masarap siya. Medyo nakaka-tipsy rin yun Naubos kasi namin yung 1 bottle. Tapos, kasi yung mga kasabay namin that time, umiinom din kasi winter yun So, pampainit siguro ng katawan, ganyan. Ngayon, 1,000 yen lang lahat. Ay, ito, 2,000 yen. Yung isang pinakamahal. Pero not bad pa rin yun, di ba? Tapos, pag umorder kayo ng wine dito, yung chef mismo lalapit para ibigay sa inyo Ayun nga, yung wine. nakalimutan ko yung effect na yun, yung pa-effect na yun ng chef. So yun, kaya must try dito sa Saizeriya. Isama nyo to sa listahan nyo ng budget-friendly foods when in Japan. And meron na rin pala, may friend kami last time na sa Hong Kong, may Saizeriya na rin daw sa Hong Kong. Pero according to her, si Dayan, That Little Adventures, mas masarap daw syempre yung mga na-order nila dito sa Japan na Saizeriya. So yeah, more tips pa tayo guys. Actually, if you go to my Instagram and Facebook, nakapin doon yung reel ko na full list ng mga budget-friendly food na lagi naming iniikutan dito sa Japan. Kaya Kasama check to. out nyo yun. Kasama tong Saizeriya. Ang dami nun, para mga 22 food chains. Kaya yun, sama nyo yun sa mga listahan nyo if gusto nyo ng budget-friendly pero masarap na Japanese food.
At yun, hindi masakit sa bulsa. Okay. So, kukuha muna ako ng drinks. Sige nga. Anong gusto mong drinks? Bahala ka. Surprise me. Oh, surprise siya. Baka magulat ka. Bigyan kita ng kape dyan. Okay lang. Sige. Oo. Okay, game. Let's go. Itadakimasu. Ang usok ko. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Cold Town. So very memorable sa amin itong lugar na ito. Kasi tuwing winter, parang ito yung refugee namin. Nung winter ng 2023, nung na-discover namin to, dito na kami lagi dumadaan kasi mainit dito. Tapos sa taas nito is Sobrang covered lamig. ng snow. So this is underground. This is an underground walkway. Pati may mga stores na rin sa paligid. May kita niyo naman sa likod namin. Parang underground mall. Parang mall na rin siya kasi ang dami ng tindahan. Tapos hindi lang tindahan, pati kainan. Kaya kapag pupunta kayo dito ng winter, dito kayo maglakad sa ilalim. Kasi mahirapan, lalo kung may luggage kayo. Ito kasi diretso lang. Sobrang hirap magdala ng luggage. Kahit na sabihin mong tadaanan lang naman, hindi. Challenging. Nagiging doble yung layo nung pupuntahan nyo kapag may snow tas may luggage pa. Kaya better kapag, lalo na kung may luggage, dito kayo talaga dumaan sa Cold Town. Nakakonect na rin doon sa mga subway, Yes. pati mga train stations. Actually, itong Cold Town, Susukino to Odori Station to. Tapos, tuloy-tuloy pa rin yung underground walkway papuntang Sapporo Station. Kaya, maganda dito dumaan. At saka, minsan di na kami nag-train kasi dito na kami dumadaan. Di nakatipid pa kami ng around 210 yen, di ba? Yeah. Kaso lang, may chance of budol. Oo. Kasi nga left and right yung mga stores dito. True. Pati kainan. So, baka instant na makatipid kayo sa train, mapagastos kayo kasi baka mapabili kayo. Tulad yan, may 3 coins sa kanan. Isa sa favorite shop. Ayun, no? Yan, isa sa favorite shop ko yan dito. 3 coins, ibig sabihin yan kasi tatlong 100 coins. Yung tatlong 100 yen coins, usually yung mga Tinda dyan. yung mga products nila. So, isang magandang bilihan ng mga budol finds yan. 300 yen lang halos yung mga doon. With tax, 330. Wow, yeah. Pero mukhaan lang yun Mas magaganda na yung items doon. Para siyang para siyang gitna ng Daiso and Muji. Kasi Daiso mga 100 yen, di ba? Muji mas mahal. So si 3 coins, parang gitna nilang dalawa. Kaya favorite shop ko yun. Mamimili ka ba doon ngayon? Hindi. Nilampasan na natin, di ba? Lumampas lang tayo para hindi tayo mapagastos. So, saan tayo pupunta kayo? Ang gagawin namin ngayon, before we end this, is mamimili na kami. Kasi bukas uwi na kami. Bukas uwi na kami. Kaya ngayon ay yung mga usual namin binibili dito, bibili na namin. At baka dumaan din sa GU, guys. Favorite din namin mamili ng damit dun sa GU. At usually, may mga sale doon. Suki kami ng mga sale sa GU. Totoo. Tapos, GU pala is kapatid ni Uniqlo. Kapatid din. Yun. Kaya, tapos mas mura si GU sa Uniqlo. Kaya yun, doon kami mas nakakabili ng mga gamit-gamit dito sa Japan. Tapos, nagagamit namin yung mga damit doon, pati sa Philippines. Kasi may mga doon, t-shirt, gano'n. So yan, nandito na tayo sa may Parco area at pupunta na tayo sa GU at Uniqlo. Yes, let's go! Imase. 990. Yeah. Sure? Yes. 390 yen. Oh, sobrang mura nito. Hirapan siya mamili. Go, bilhin mo na. Sale na siya ngayon. Last time, parang mga 2,990 pa yan. Bibiling ko ba to? Bibiling ko ba to? Kasi ito bibiling ko eh. So, hindi kompleto ang Japan trip pag hindi kami bumibili ng anything sa GU. True. So, ngayon, konti lang binili namin, guys.
hindi pa to aabot ng tax-free. Yun lang yung bet namin eh. So, yun lang. Hindi natin pipilitin siyang umabot, di ba? So, ang total is 2,370 yen. So, ang binili lang namin ay 2 t-shirts niya at isang bag ko. Gastos po, no? So, ito yung maganda dito, guys. May self-checkout counters. Isang bag tayo? Sige. May self-checkout counters. So, yung nasa basket nyo na items, ilagay nyo lang yung buo doon. Ayun o. Tapos, makocompute niya na yun. Ganun ka high-tech. Hindi mo na kailangan kumausap ng tao ulit. Total is 2,380. 2 t-shirts, 1 bag. Less than 1,000 pesos here in GU. Ganda! Let's go! Tayo ay Go. tatawid sa Suzuki no Crossing. Para siyang Shibuya Crossing na joke lang. Baka i-expect nila eh. Uy, Shibuya Crossing to. Hindi, ano lang. Crossing lang. Crossing lang? Bakit? Para sa, Nasa Suzuki, no? para sa Ortigas. Crossing. Sa likod namin, diyan kami bumili sa Mitsukoshi. Ngayon, papunta na tayo sa Don Quixote para bumili ng mga bagay-bagay at magpabudol. Ayan na. Nabudol na siya. So, meron na tayong first budol of the day dito sa Donkey. Ngayon lang namin to na-discover at bibilhin. Pang deodorize, pang cool din daw kapag mainit sa mga parts na pinapawisan, like kilikili, ganyan. Pero sa damit siya i-spray. So, bagay to kasi mainit sa atin, diba? Tsaka meron kaming upcoming trip na nasa mainit din. No, sa Vietnam. Sa Vietnam. Tropical din ba ako? Oo. Yun, so sakto to. Kaya naghahanap kami nito kasi may next gala nga kami na mainit. Okay, budol number 1. Dalawa mo na. Dalawa daw. 198 yun lang eh. Oh, 198 yen nga lang pala guys. Pero naka-sale siya. 398 dapat. Naka-sale, so dalawa na. Kahit unang try pa lang, dalawa agad binili. Oo. So yun na nga guys, tapos na kami mamili dito sa Don Quixote at as I've said, konti lang yung pinamili namin ngayon kasi hindi naman kami masyadong, hindi na, ito parang usual na. hindi ko ma-explain paano pero nabibili naman usually so wala na masyadong cravings na isa-shopping. Yung mga sakto lang, mga candies, konting chocolates. Medyo mahal yung chocolates ngayon. Tapos, meron ding konting pang ulam, mga furikake, ganun. Tsaka, pang lagay sa rice. And bumili rin kami ng Shinshin Ramen na naging favorite namin nung nag-Fukuoka kami. Tapos, yun nga, yung pang spray sa damit na excited kaming gamitin kasi travel kami sa Vietnam, mainit doon. Sobrang daming candy binili niya. Yun palagi yung pinakamarami mo, no? And that sums up our day for today. Natapos sa pamimili dito sa Don Quixote. Pero hindi pa tapos kasi papakita namin sa inyo yung airport, yung New Chitose Airport bukas kasi pauwi na kami. Pakita namin sa inyo at magla-lounge kami doon. Di ba may lounge access tayo? Kaya see you tomorrow or see you later. Good night! Nandito tayo ngayon sa New Chitose Airport para umuwi. Pero ito muna yung mga nangyari today sa aming last day here in Sapporo, Hokkaido. Siyempre, nag-check out kami ng mga around 10:30 a.m. And then, gamit namin. Mabait yung Coco Hotel, yung napagstayan namin na hotel. Umayag sila. Okay lang sa kanila mag-iwan ng gamit. Tapos mabibigay sila ng number para yun yung pag i-claim mo. Papakita mo lang yung number na yun. Tapos, nag-lunch lang kami dapat sa Katsuya. Oo. Kasi sarado. Grabe, nagulat kami biglang sarado.
So yung Katsuya is very budget-friendly na katsu doon. Pero buti na lang sarado siya. Kasi may nahanap kaming bagong budget-friendly food chain dito sa Japan, which is Matsunoya. Kapatid ni Matsuya. So si Matsunoya is mga katsu doon din. Tapos may curry pa. At yung nakain niya is Kakaiba. may parang Chili con carne yung lasa. Oo, chili con carne yung lasa na may maraming tomato. Isipin nyo yung ano na yun, yung combination na yun. Tapos isasoso mo dun yung katsu dun. Sarap. Yung tonkatsu, sarap. Try nyo yun. So another good find na budget-friendly food chain here in Japan is Matsunoya. Ang mura niya kasi 990 yun. Tapos sa kanya yung katsudon bowl niya is 690 690 yen. Ang daming kanin. Busog ka talaga doon. So, magandang, ano yun, pang pabusog bago yung travel nyo, di ba? Then after that, ayun nga, pumunta na kami dito sa New Chitose Airport at ngayon lang namin siya nalakaran ng ganitong, yung ano kasi sa departure tayo ngayon, syempre last time sa arrival. So, yung mga nadaanan namin kanina, ang cute ng mga parang mga stuffed animal. Tapos, ang dami ring store. And medyo maraming tao, pero maluwag naman. Sa likod namin, nandyan ang ating check-in counter mamaya. Mag-check-in tayo after nito. So, Medyo maaga pa. It's around 3 o'clock p.m. So yung aming flight is 6:45. So usually kasi yung mga check-in counter dito nagbubukas mga 3.5 to 3 hours before ng ng flight ang sinakyan namin from Sapporo going to New Chitose Airport is bus. Malapit lang siya sa Coco Hotel. Few steps away lang. Tapos ang fare is 1,300 pesos. Ay, 1,300 yen. Each. Tapos yun, papakita namin sa inyo yung itsura ng New Chitose Airport. Kasi pwede pa kayong mamili dito kasi ang daming stores, ang daming drugstores, ang daming souvenir shops. Tapos mga kainan din, syempre. Pero actually, pupunta pa tayo after nito sa lounge. Kasi meron tayong lounge access, international lounge access via RCBC. Yes. Na credit card. So, first time namin magla-lounge dito sa Japan. Kaya, sama kayo. Tingnan natin ang itsura ng lounge nila. Okay? Let's go. Let's go. Tara. Hi guys, nandito tayo ngayon sa North Lounge. Ayan, so walang tao. Actually, meron pala, mga dalawa lang. Tapos kami pang-apat. So, walang tao. Ang ginamit namin dito ay para ma-access tong North Lounge dito sa New Chitose Airport is our RCBC card na JCB. JCB Platinum. Yung gold pwede rin dito. Basta JCB. So, maganda meron kayong JCB card kung mahilig kayo mag-Japan. Kasi halos mga lounges ay free. Okay, pero make sure na gold or platinum siya. Kasi alam ko yun talaga yung ina-accept na card. So, ang meron dito guys is, syempre, magagandang seats. Very comfortable seats. Marami actually. Tapos, nagpunta ka doon, di ba, parang mahigaan? Oo, reclining seat. Tapos pwede mong isampay yung coat mo. Nakita ko doon mga ganon. So, para sa mga may mahabang waiting time, pwede mong magpahinga doon. Yes. So, tapos yan, ang daming upuan. And then, may mga drinks dito. May mga, I don't know kung may snacks wala, no? Candy lang. Candies. So, only drinks naman dito. Pero wala siyang food. Yun lang yung wala. Pero, if pahingahan, okay naman siya. Kaya, hindi naman kami super sad. Kasi nga, namimiss din namin yung bahay. Tsaka, babalik din naman dahil meron na kaming 3 Japan trips upcoming. And yun nga, sabi ni John, meron kaming iba pang international flights, kaya abangan nyo yun. I-reveal na natin. Ang susunod dito ay Vietnam. Kaya ayun, sana panoorin nyo tong Hokkaido series and expect more Japan series and other country series na vlogs and podcast episodes dito sa ating channel. Thank you kung sumabaybay kayo at thank you rin kung hihintayin nyo yung mga next pa naming gala dahil dami namin i-share sa inyo na trips and tips and stories, lahat-lahat na. Okay? So yeah, see you again next time. Thank you. Thank you for Bye-bye. watching. Bye-bye. Bye.